Sa video na ito ay magre-repair tayo ng cordless drill. Sundan nyo lamang po yung pinaka-model number kung gusto nyo rin pong subukang i-repair yung inyong drill. Ang brand po pala nitong ating cordless drill na i-repair ay Titan. Kung hindi ako nagkakamali ay halos mahigit din na 2 years kung nagamit itong aking cordless drill na ang brand ay Titan. At ngayon lang siya nasira. Ang naging sira po nito ay bigla na lang umusok yung kanyang motor habang siya ay aking ginagamit. At aking napag-alaman na yung usok na yun ay dito nang gagaling sa mismong pinakamotor na ito. Ito na po yung ating ipapalit na pyesa para dun sa ating cordless drill. Meron po yung model number na nakaprint para yun din po yung ating itatype kung sakaling tayo po ay mag-order kung sa Lazada man yan o sa Shopee. Kung nakikita nyo po yung bilog na yan na kulay itim, tatanggalin po natin yan. Pagkatapos ay lilipat natin dyan sa ating bagong motor na binili. Ito po yung magsisilbing lock na nakakonekta doon sa gear mechanism. Sinubukan ko muna siyang i-repair, baka naman kaya pa. Pinuksan ko itong pinakaloob ng motor. Nilinis ko yung kanyang carbon brush, walang epekto, umuusok pa rin. Mabuti na lamang at pwede pala itong palitan. May nabibili nga dito sa online. At mabuti na lang at saktong-sakto yung dumating sa akin. Parehong-pareho talaga sila. Sayang naman kung basta ko na lang siya tatapon, kung kaya pa namang i-repair. Ngayon naman po ay papakita ko sa inyo kung paano ko binaklas itong housing ng ganitong brand. Bawat brand po ay may kanya-kanya kung paano nyo siya i-repair at kung paano babaklasin yung pinaka-housing niya. Sa mga hindi pa po nakakaalam ay sundan nyo lamang po step by step kung paano ko babaklasin itong ganitong klaseng cordless drill. Ngayon ay natanggalan natin lahat ng screw. At pwede na nating iangat yan ng dandahan. Okay, baklas na. Pwede natin yang tanggalin muna dahil nga may spring yan ay baka kung saan pa yan tumalsik. Ngayon ay pwede nating isalpak dun sa ating gear mechanism, itong ating bagong bili na motor. Iikot-ikot nyo lang po yan hanggang sa mahanap nyo yung tamang pagkakasalpak. Pagka sa tingin nyo, nasalpak nyo na ng tama, iikot nyo po ng bahagya at maglalak na po yan. Yan naman po ay option lang, pwede niyo namang hindi sa tanggalin, pero ako tinanggal ko muna baka nga para makita niyo na rin kung paano siya tinatanggal. At kung sakaling aksidente man na tumalsik yan, ay alam niyo kung paano niyo siya ibabalik. Ngayon naman po ay meron kayo makikitang dalawang wire. Pwede niyo na po yung ihinang dyan sa dalawang terminal na yan. Ang isang terminal po niyan ay para sa positive. Meron po kayo makikita dyan na kulay red. Nakikita ko po yung kulay red na yan na bilog. Ibig sabihin, dyan niyo po ihinang yung kulay red na wire na yan dyan sa terminal na yan. At yung isang terminal naman ay para sa negative connection.
At pagkatapos nating ihinang ay pakicheck niyo po yan. Minsan po yan ay nalalaglag. Sundan niyo na lang po kung paano ko siya ibabalik. Pagkatapos yung maikasa, lahat-lahat, ay pwede na po nating ibalik yung mismong pinaka-housing na yan. Yan po, pinakasabitan na yan ay optional lang naman kung gusto nyo ibalik o hindi na. Pero ako, babalik ko yan. At ngayon ay pwede na nating ibalik yung bawat tornilyo na yan. Dito po ay hindi ako gumamit ng Phillips screw. Kasi hindi po yun para sa Phillips screw. Yung ganyang klaseng screw. Kung wala pa po kayong screwdriver para dyan, kailangan nyo po mag-invest kahit paano. Dahil hindi nyo po yun matatanggal yung screw na yan kung wala kayong special tools para sa ganyang klaseng tornilyo. Ngayon ay nabuo na natin yung ating nire-repair na cordless drill. Siyempre, una, sasalpak muna natin yung pinaka-battery. At susubukan kong tanggalin itong nakakasa sa kanya na drill bit kasi hindi ko na siya natanggal nung huli kong ginamit. Okay na, ang lakas. Para na siyang bago ulit at napaka-smooth ng kanyang ikot. Ibig sabihin lang ay tama yung ating pagkakagawa. Maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw sa ating lahat.